Magkano na ba ang nagastos mo para sa maling tao? Pwede pa bang i-refund? Walang ROI eh. Lugi. Hello Dan, ako nga pala si Janet ng San Joaquin, Pasig at isang office staff. Sa totoo lang, hindi ko alam na may ganitong programa ka pala. Yung mga short videos mo sa TikTok ang nagpapunta sa akin dito. Kwento ko lang Dan, kung paano ako naging sugar girlfriend at 25 years old. Alam ko normal na sa atin na kapag nakikipag-date, lalaki talaga ang nagbabayad. Pero ako, di ako sanay sa ganun eh. Kapag nakikipag-meet up or date ako, nagbabayad ako ng sarili kong food. Then kapag hindi ako hinayaang magbayad ng meal ko, ang ginagawa ko, ako na lang sa drinks or kahit ano, basta may mayaambag ako. Para in case na hindi masundan yung date or hindi kami nag-click na dalawa, walang pag-attack sa akin. Dan, meron akong nakilalang guy. Si Aljur. Okay sa kanyang KKB nung nagde-date pa lang kami. 27 years old siya nung nakilala ko siya. Nagtatrabaho bilang boy at stay-in sa amo niya. Never akong tumingin sa itsura, Dan. Kasi hindi rin naman ako kagandahan. Ang sa akin, basta kaya akong mahalin, okay na yun. Well, sobra akong na-inlove sa kanya at tingin ko, ganun din naman siya sa akin that time. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit nung naging kami na, sobrang kuripot na niya sa akin. Hindi ako magawang i-surprise at hinahayaan lang niya na ako ang gumagastos sa mga date namin. Nung una, okay lang sa akin na ako ang lagi nagbibigay ng mga pagkain, gifts, kasi gusto kong maparamdam na mahal ko siya. Saka hello, ganun nga akong klaseng girl, diba? Kahit sa mga date namin, ako ang gumagastos. Movie date, swimming sa resort, ako lahat. Minsan, pamasahin na nga lang nililibre niya pero ako pang nahihiya. So, kanya-kanyang bayad na lang kami. Dan, kahit na kaya ko naman talaga minsan na gumastos para sa aming dalawa, may mga times lang din na nakakainggit pag nakakakita ko online ng ibang magjowa na nagpo-post every monthsary, anniversary, birthday, Pasko, Valentine's Day na may pa-surprise pa na bongga. Ako, laging wala. One time, sinabi ko na, "Uy, babe, tara date naman tayo." Sumagot naman siya ng oo. Kaso, ang laging kasunod, "Sige babe, sagot mo naman, 'di ba? May extra ka pa naman, 'di ba?" Nung nag-isang taon ang relasyon namin, kinumbinsi ko siya na mag-aral ulit. Gusto ko kasing makapasok siya bilang technician sa pinagtatrabahuhan ng kapatid ko. 1 year lang naman eh. Iniisip ko kasi ang future namin. Mas makakapag-ipon kami if umangat yung work niya. Hindi ko naman sinasabi na hindi okay yung trabaho niya bilang boy. Pero at least, mas aangat ng konti ang income plus ang benefits. Kaya sinagot ko yung pag-aaral niya. Pero usapan namin, siya na ang bahala sa pamasahe at baon niya. Hindi ko na po sasabihin kung magkano ang nagastos ko sa pag-aaral niya. Pero talagang binadgetan ko siya nung time na yun. Alam mo yung sumahod nga ako, pero parang lumipad lang sa bulsa ko, mapag-aral ko lang siya. Mas mabuti pang umiwas, mas mabuti pang lumayo na lang, mas mabuti pang iwanan ka, dahil ang puso ko'y patuloy mong nasasaktan. Ito na ang malaladan. Nung nakapagtrabaho na siya, ay nako, napabarkada siya. Sabi niya, "Hayaan mo na ako, minsan lang naman eh.
Tsaka, first time ko kaya magkaroon ng mga kaibigan sa trabaho. Nakita mo naman siguro kung gaano kahirap yung trabaho ko dati, di ba? Hindi nga ako halos makalabas ng bahay sa mga amo ko eh. O di sige, pinagbigyan ko. Pero yung minsan na sinasabi niya, napadalas na. Sa kakasama niya sa mga friends niya sa mga bar, madaling araw na siya kung umuwi. Pinaghihintay niya ako buong madaling araw at hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Yes, Dan. Nakipag-live-in din ako sa kanya. Sa bahay namin siya nakatira since hindi pa niya kaya mag-rent. Well, after 5 years ng toxic relationship namin, niyaya niya ako magpakasal. At dun ko na-realize na ayoko na ng ganun. Hindi ko nakikita ang future ko na kasama siya. Ganun naman talaga eh. Mapapagod at magsasawa ka rin. Luging-lugi ako kay Al Jordan. Parang need ko ng reimbursement. Sobra na sa height ko ang resibong nagastos ko sa kanya sa totoo lang. Sa tuwing naiisip ko nga, napapakamot na lang talaga ako sa ulo. Ang lalako pala talagang magmahal. Todo-todo eh. Alam mo yung bigay lahat? Lahat ng sahod ko kasama pa yung incentives. Abunado pa ako sa niloan niyang phone. Sagot ko na lahat, nakiki-hotspot pa. Shoota talaga. Bago ko pa maisanla ang bahay ng kapitbahay namin, nakipaghiwalay na ako sa kanya. After naming maghiwalay, nabalitaan ko na nagpakasal siya sa iba after a month. Hay, ang bilis, diba? Akala ko nga hahabulin pa ako eh. Yung akala mo mahal ka, hindi pala. Nagstay lang siya kasi ikaw yung convenient at feeling niya easy to play with. Yung natitiis ka niya kasi alam niya na kahit anong gawin niyang mali, you'll forgive him without knowing na ginawa mo na ang lahat ng yun kasi totoong mahal mo siya. Ang sarap niyang sumbatan ng harap-harapan. Pero hindi ko yun kaya. Hindi ko gagawin. Ang totoo, wala na sa akin yun. Sapat na yung pinalaya ko ang sarili ko sa kanya. Natapos na yung gabi-gabing iniiyakan ko dahil sa maling pagtrato. Wala namang perpektong relasyon eh. Wala namang perpektong tao kasi lahat naman dumadaan sa mga pagsubok. Nagsisisi lang talaga ako na sinayang ko yung 5 taon sa maling tao. Leksyon ang naging sukli sa lahat ng binigay ko. And I'm happy kasi I'm okay now. Ramdam ko ang blessings ni Lord after I broke up with Him. Masaya na ang puso ko ngayon. Buti na lang, nasa tamang tao na ako. Sinulat ko to para lang talagang bigyang babala ang mga taga-subaybay mo, Dan. Na huwag akong tularan. Please. Alam kong marami na ring sugar girlfriend ngayon. Nako, stop na kayo. Ipunin nyo na lang yan para sa sarili ninyo. Leksyon to na dapat pagdating sa relasyon, pantay lang. Give and take. Dapat ay napagbibigyan nyo ang isa't isa. Hindi yung isa lang ang nakikinabang. Maraming salamat po, Dan, sa pagbasa ng aking kwento. Ang kwentong ito ay kwento ni Janet. Pagod na pagod, napagod na pagod na pagod na pagod na pagod, napagod na pagod na pagod na. Janet. Kwentong yan galing kay Janet. Maraming salamat, Janet, sa pagsulat. Dito sa Love Letters, episode 6 na tayo, mga kaibigan. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa lahat ng mga nagko-comment sa mga TikTok videos na pinopost ko, welcome po kayo dito sa aming YouTube channel. Pwede rin kayo dito mag-comment, dito kayo mag-usap, dito kayo mag-share ng inyong mga nararamdaman. At mabalik tayo kay Janet. Huwag na natin patagalin pa to, no? Janet, ito lang sasabi ko sa'yo. Sinanay mo kasi. Sinanay mo eh. Di ba? Kaya ngayon, ang ending, ikaw yung nga. Ikaw ngayon yung ang sakit-sakit ng nararamdaman. Kasi,
simula pa lang, hindi ka nag-set ng boundaries eh. Parang hinayaan mo na, hindi, kaya ko naman eh. Hindi, okay lang yan. Hindi kasi ako sanay ng ginagastosan ako. Hindi yun yung point eh. Ang point dito, ang relasyon, gaya nga ng sinabi mo sa second part, give and take, di ba? Hindi talaga uubra na give ka lang ng give at wala kang nakukuha pabalik. Kasi hindi yun sa paghahangad ng kapalit sa mga ginagawa nila sa atin. Pero that's how it works, no? Kailangan meron tayong nakukuha para meron tayong naibibigay. Hindi pwede yung tayo lang yung laging naglalabas. So, nakikita ko, Janet, no, hindi ka kasi nag-set ng boundaries. Kasi hinayaan mo lang. Dumating ka sa punto na pinag-aral mo pa siya, which is okay naman. Kung talagang kaya mo magpaaral, wala naman tayong magagawa dun eh. Kung talagang mapapag-aral mo siya. Pero, ikaw pa lang din yung nagbibigay. Ikaw lang yung umuunawa. Ikaw lang yung laging umiintindi sa kanya. Ano yung nakukuha mo in return? Tapos ngayon, dito sa second part, dun sa dulo ng letter mo, ang bigat-bigat na, hindi mo na kaya, di ba? Nagkasumbata na, naalala mo na lahat ng mga ginawa mo sa kanya, which is, sana na-prevent natin yun, no? Kung sa simula pa lang, hindi ganun yung naging approach mo sa kanya. Hindi ganun yung approach mo sa pag-ibig or sa pagmamahal sa isang tao. Kasi, dyan ka talaga papunta sa burnout, sa pagsisisi, sa self-pity, kasi wala eh. In the end, ano bang napala mo? Yun yung iisipin mo, ano bang napala ko dito? Wala. Tapos magkukwentahan kayo, which is hindi na maganda yun, di ba? Sobrang ano na yun, hindi na ideal. So, again, in life, we get what we deserve, no? So, kung ano yung nilabas natin, yun ang babalik sa atin. Kung ano yung binato natin sa universe, yun ang babalik sa atin. So, dapat handa tayo doon. At sana maging isang malaking lesson to sa'yo, Janet, no? At alam ko naman na hindi mo to sinusulat kasi galit ka pa rin sa kanya kasi sabi mo may bago ka ng labi-labi. Sinusulat mo na lang to para maging babala sa iba or warning sa iba na huwag maging katulad mo sa pag-ibig, which is okay naman, di ba? Pero sana na-apply mo rin yan sa'yo, di ba? Sana sa simula pa lang, naisip mo na yun para hindi ka na humantong sa ganyan, okay? So, lesson talaga, pero wala nangyari na sa'yo. Kaya naman, Janet, alam mo may kasabihan, di ba, sa internet, think before you click. Siguro applicable din yan sa mga kabataan ngayon. Kabataan talaga, hala mo naman. Kung merong think before you click, dapat meron ding think before umibig. Parang pinilit ko lang. Diba? Think before you click. Think before umibig. Kailangan talaga yun, guys. Hindi tayo madadala sa padalos-dalos lang. Hindi tayo madadala sa, hindi, okay na yan. Sagot ko na yan. Hindi ganon. That's not how it works. Okay? Ewan ko, wala na ako masasabi kay Janet kasi nasabi naman niya sa dulo ng letter niya kung ano yung natutunan niya, ano yung nakuha niya sa relasyon niya yun. So, ipakalat na lang natin yung hindi kagandahang balitang yun, no? Kaya naman, Janet, maraming salamat ulit sa pagsulat mo dito sa Love Letters. Kwento mo kay Dan. Maraming salamat at sabi mo galing kang TikTok, no? Pumunta ka dito, sumulat ka. I really appreciate it. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, no? Sumulat na rin kayo at habang wala pa kaming official Facebook fan page, pwede kayong mag-DM sa aking Facebook page, which is Dan Capucion. Search nyo lang sa Facebook. Dan Capucion, mag-message lang kayo sa akin, babasahin ko yan. At garantisado, babasahin ko yan dito sa Kwento Mo Kay Dan. Okay? Maraming salamat. Episode 6 na tayo, mga kaibigan. Mabuhay, magpalakpakan ulit kayo. Mga kasama. Kaya naman, until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. At para sa'yo, Janet, meron lang akong katanungan. Ang pag-ibig, parang sugal talaga yan. Pero kung sa simula pa lang, dehado na, talaga bang pupusta ka pa? Napapauwi